Okay, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong malaman nyo na dapat nyo matutunan lahat po ng nakasulat dito. Itong formal English, informal English, quantifiers, many, much, a lot, of, lots of, a lot, lots, so many, so much, too many, too much, as many as, affirmative sentence, negative sentence, question, at iba pa. Okay? Ito pong inilagay kong aralin sa ating video ngayon ay magkakakonekta. Diyan nyo makikita kung bakit dapat malaman nyo ang formal English at informal English. At ano ba ang koneksyon ng formal English at informal English sa ating quantifiers? Na yung quantifiers natin ay maaaring many, much, a lot, at hanggang dito sa as many as. At kung bakit konektado pa rin itong tinatawag na affirmative sentence sa paggamit natin nitong many, much, at iba pa. At bakit konektado rin itong quantifiers natin dito sa negative sentence at question. Okay? Lahat sila ay magkakakonekta. Kung isa man dyan ay hindi nyo po alam, kunyari itong informal English o formal English, kung ano ba yan, malaki pong porsyento na magkamali kayo sa paggawa ng mensahe sa English. Kaya, ito po, gumawa na ako ng aralin na lahat ay magkakakonekta at makikita nyo kung bakit napaka-importante nitong ating leksyon ngayon. Kaya naman, umpisa na po natin. Paalala nga pala po, dapat nga pala po, alam nyo na yung ating English Aralin number 9. Pababa, yung simula number 1 hanggang number 9. Kasi po yan ay sunod-sunod na aralin. Hindi nyo po matututunan ng mahusay itong ating English Aralin number 10 kung hindi nyo alam yung 9, 8, 7, 6, 5 hanggang maka 1. Okay? Kasi po ito'y sunod-sunod na aralin kung saan ay ito po yung tutulong sa inyo na mabilis maintindihan ang bawat aralin na meron tayo. Okay po? Okay po, umpisa na po natin. Formal English at informal English. Ano ba ang kanilang ibig sabihin at ano bang kaibahan nila? Okay? So, dito muna tayo sa kung saan sila magkaparehas. Ang formal English po at saka informal English, ginagamit po sila sa pamamagitan ng salita o word o kaya expression kung paano ka magpahayag ng iyong mensahe. Okay? Parehas po sila. May word, yun, word din. Yung expression, expression din. Okay? So, tingnan naman natin yung kaibahan nila nitong formal English at informal English. Okay, dito po muna tayo sa formal English. Ito po ay salita o paraan ng pagpapahayag na nire-recommenda sa paggawa ng business letter, job interview, essay, speech, resume, at iba pa. So, kung gagawa kayo ng kung kayo nasa job interview, yung inyong salitang gagamitin ay dapat kabilang sa formal English. O yung kung paano kayo magpahayag ng inyong mensahe, dapat naka-formal English. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Kunyari, talumpati. Kunyari, kayo ay kakandidato sa eleksyon. Kailangan nyo ng talumpati. Yung talumpati nyo pong yun, yung mga bawat salitang ginagamit nyo doon, na medyo, alam nyo naman, pag nagtatalumpati tayo, ibang-iba kapag tayo nakikipag-usap ng natural. Diba? Magkaiba ang talumpati at saka yung nakikipag-usap ka ng natural. Kung mapapansin nyo, di ba? Medyo yung talumpati, medyo makalumang mga salita. Di ba? Masyadong formal. Di ba? Kaya nga nakalagay dito, formal English. So, yan po ang formal English. Okay? Mga salita o grupo ng mga salita na kung saan ay ginagamit sa paggawa ng kasasabi ko lang, itong business letter, job interview, essay, speech, resume, o kaya pag nasa government ka, ganun po. Okay po? Pagdating naman po dito sa informal English, salita o paraan ng pagpapahayag na ginagamit sa natural o pangkaraniwang pakikipag-usap. Katulad po ngayon, nag-uusap tayo ng normal, natural, informal English po ito.
Okay? Hindi naman po tayo gumagawa ng speech. Wala naman tayo sa job interview. 'Di ba? Tinuturuan ko lang kayo. So, itong ginagawa ko ngayon, naka-informal English, kung saan ay natural lang ang ating pag-uusap o normal lang. Na kung saan, kalimitan, nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, kapamilya, kabiruan, kakilala, o maski sa teacher, na kung saan ay malapit na sa inyo. Na pag kayo ay nagkamali sa inyong mga salita, naunawaan ko pa rin kayo. Okay? So, yan ang pagkakaiba ng formal English sa informal English. Okay, para mas maliwanag pa, magbigay po ako ng halimbawa sa pagitan ng formal English at informal English. Pag formal English po, ito po ang aking halimbawa, yung formal na salita, itong concerned. Pag hindi formal na salita, itong worried ang gagamitin nyo. Kunwari, nag-uusap lang tayo na magkaibigan, ito na, ayos na tong worried. Pero pag ang iyong gumagawa ka ng mga business letter, ayan, itong concerned ang gagamitin nyo. Okay? Pag sa expression naman, yung kung paano ka magpahayag, how do you do? Yan, maaari yan gamitin sa mga business letter. Pag itong WhatsApp, syempre sa kaibigan mo lang. Bigyan ko kayo ng halimbawa, kunyari ang kausap nyo ay presidente. Hindi, di ba medyo kailangan yung gumalang? Hindi, syempre itong gagamitin nyo, how do you do, sir? O kaya, pero itong WhatsApp, sir, mali na yon, di ba? Medyo hindi na tayo nakakapagbigay ng galang pagka ganon. So, yan ang kaibahan sa formal English at informal English. Merong formal word na katulad nitong concerned, may informal word na katulad nitong worried. Meron naman silang, kung mapapansin nyo, kung merong formal word na concerned, meron din siyang katapat kapag naka-informal. 'Di ba? At ito nga ang worried. Ganun din sa expression, how do you do? Dito naman sa kabila, what's up? 'Di ba? So guys, ang gusto ko lang sabihin, nakadepende sa kung anong sitwasyon meron kayo. Kung dapat bang gamitin ay formal English o informal English. Pag presidente ang kausap nyo, syempre, punta kayo dito sa formal English. Pero kung mga kaibigan lang, yung mabilis naman kayong yung nagkakabiroan pa kayo, pwede na itong informal English. Okay? At dagdag kaalaman, kalimitan po kasi, pag sinabi nating natural na pakikipag-usap, talagang informal English po ang ating gamit. Hindi po itong formal English na parang lagi ka nagtatalumpate. Okay? Okay, dito naman tayo sa tinatawag na quantifiers. Maya-maya lang, iko-connecta natin yung formal English at informal English dito sa tinatawag na quantifiers. Okay? Bali, itong quantifiers, nabigyan ko na kayo ng konting ideya doon sa English Aralin number 9. Kaya sana napanood nyo yun. Okay? So, itong quantifiers po, tagabigay bilang o dami sa noun. Okay? Inaasahan ko na alam nyo na yung noun. Yan yung mga tao, bagay, hayop, lugar, at iba pa. Okay? Kalimitan yan ay pinag-uusapan o hindi pinag-uusapan, pero siya ay tao, bagay, hayop, lugar, at iba pa. Okay po? So, inaasahan ko, dapat inaral nyo na yung English Aralin number 1 hanggang number 9. Okay? Okay. Ito pong quantifiers, maaaring magamit bilang adjective. Okay? Ibig sabihin ng adjective, siya lang ang may karapatan na maglarawan sa ating noun. At ang posisyon po ng ating quantifiers, kapag kasama ang noun ay ito, adjective, yan po yung quantifiers natin, tapos yung noun. Yan yung tao o bagay. Okay? So, ito ang ating halimbawa. Adjective o yan yung quantifiers natin, many. Di ba kasasabi ko lang, ang quantifiers tagabigay ng bilang o dami sa noun. Ayun o, many. Na ang ibig sabihin ng many, marami. At ang marami, di ba, nagbibigay ng ideya na kung saan ay higit daw sa isa ang estudyante. Kaya nagbibigay bilang yan, yung many, yung salitang many. Okay? So, ginamit natin yung quantifiers bilang adjective. At dahil ginamit natin yung quantifiers bilang adjective, may karapatan siyang ilarawan yung noun. Okay? So, ito yung noun natin, students, mga estudyante. Okay? Sinasabi nung
nung quantifiers natin na adjective na marami raw yung estudyante. Okay? At dagdag kaalaman po, pag gumamit tayo ng quantifiers na marami ang bilang katulad ng many, sa Tagalog ay marami, dapat po yung noun natin ay naka-plural form. Kung hindi nyo pa po alam yung plural form, itinuro ko na rin po. Okay? Doon sa mga nakaraang aralin natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung student natin nagkaroon ng S. Kasi yan po yung plural form ng ating noun na student. Okay? Tapos po, makikitandaan po, ang quantifier po, pwede rin maging pronoun, hindi lang adjective ang gamit. Kung saan yung pronoun po, yan po yung kapalit ng noun. Papalitan na po natin itong estudyante nitong many. Okay? Di ba ang pronoun, siya lang yung may karapatan na pumalit sa noun. I-discuss ko na rin po yan. Okay? Okay, dito tayo sa ating halimbawa. Many are present in the class. Marami ang nasa klase. Ibig sabihin, marami yung estudyante na nasa klase. Ang ginamit ko para kapalit ng estudyante ay many, kung saan ay itinuturo ko lang yung maraming estudyante sa pamagitan ng salitang many. Pag ganun ang ginawa nyo, itinuturo nyo lang yung mga estudyante, tapos ang ginamit nyo ay many, yung many po, pronoun na ang paggamit nyo, hindi na adjective. Okay? So, yan po ang gamit ng quantifiers. Bali dito po sa many na ito, many are present in the class, ito po ay subject pronoun. Samantala dito sa unahan natin, itong many students, subject noun naman yung students dito. Yung many naman dito, adjective, hindi pronoun. Okay? So yan ang gamit ng quantifiers. Pwedeng adjective. Pagkalagay mo ng quantifiers, ang isusunod mo ay noun, pwede yan. O kaya yung quantifiers mismo, siya na rin yung nagre-represent para sa ating noun. Pero naka-pronoun nga lang, 'di ba? At yun nga ay itong salitang many. Okay po? Kaya guys, ngayon meron na kayong dalawang ideya sa paggamit ng quantifiers. Pwedeng adjective, tapos kasunod ay noun, o kaya pwedeng hindi siya adjective, kundi pronoun na. Okay? Kapalit ng noun. At tatandaan nyo, pag sinabi natin quantifiers, laging ang gusto niyang ibigay na impormasyon ay magbigay ng bilang. Katulad nito, many. Nagbibigay siya ng bilang, marami sa Tagalog. Okay? Ngayon, na alam nyo na ang quantifiers na tagabigay ng bilang na maaaring gamitin bilang adjective o pronoun, ngayon, meron tinatawag na formal quantifiers at informal quantifiers. Yung mga salitang formal quantifier, syempre, yung mga salitang maaari natin gamitin pag sa business letter, gagawa tayo ng business letter o may talumpati tayo. Pag natural lang ang pakikipag-usap, dito tayo sa informal quantifiers. Okay? Pag formal po ang ating gagamitin, ito po yung mga salitang pwede natin gamitin pag patungkol sa bilang. Kasi di ba ang quantifiers yan ay patungkol sa bilang. Okay? Ito, much at saka many. Yan, pwede nyo yan gamitin. Itong informal quantifiers naman, yung kung gusto nyo lang natural lang pakikipag-usap o normal lang, ito, a lot of, lots of, a lot, o kaya lots. Okay? Ito pong much, many, at ito pong kasasabi ko lang, ang katumbas po nila sa Tagalog ay ito, marami. Iisa lang. Okay? Kaya ngayon, naintindihan nyo na. Pag gagawa kayo ng essay, tapos ang ginamit nyo ay ito mga lots of, a lot of, a lot, o lots, alam nyo na. May mali. Diba? Pag gusto nyo naman ng natural na pakikipag-usap, tapos ginamit nyo yung much at many, medyo taliwas sa batas, di ba? Kasi pag natural nga, ito nga ang ginagamit natin. Okay? So ngayon, may natutunan na uli kayo, okay? Patungkol sa formal quantifiers at informal quantifiers.
Okay? Bali po itong much, many, at ito pa pong kasasabi ko lang, ginagamit po sila pang large quantities o pang maramihang bilang ng noun. Okay po? Tandaan nyo na ha? Okay, dahil alam nyo na po yung mga formal quantifiers, informal quantifiers, dito naman tayo sa quantifier kung saan ay yung salita ba na formal natin o yung salita nating informal na quantifier, yung ba ay pang-countable noun o uncountable noun? Tingnan nyo. Pati yan, dapat nyong isipin. Diba? Kasi kung hindi nyo yan alam, malaking porsyento magkakamali. Okay po? So, ito po yung ginawa kong format. Quantifier muna plus countable noun. Ito po ating halimbawa. Many students. Yung many po dyan, yan yung quantifier. Tapos yung countable noun, yan yung students. Di ba pag countable noun, yan yung mga nabibilang, kayang bilangin. Katulad ng tao, upuan, mesa. Okay? Pag dito naman sa quantifier plus uncountable noun, ito po ang ibig ko sabihin, much milk. Yung milk, hindi po natin kayang bilangin. Di ba? So, ang pwede nating gamitin para makapagbigay tayo ng ideya na kung gaano karami yung gatas, ito, much ang gagamitin natin. Much milk, maraming gatas. Dito sa isa, many students, maraming estudyante. Sa Tagalog, iisa lang ang ibig sabihin. Pero yung nga dapat na magkaroon kayo ng ideya na pag countable nouns po ang inyong gagamitin, dapat ang gagamitin nyo ay quantifier na pang countable nouns. Pag uncountable noun naman yung gagamitin nyo, katulad ng gatas, dapat yung quantifier nyo ay ginagamit na pang uncountable noun. Katulad nitong much. Okay po? So ito po yung mga quantifiers na maaari natin gamitin para sa countable nouns, yung mga tao o yung bagay na kaya natin bilangin. Many, a lot of, o kaya lots of. Okay? Tandaan nyo na ha, itong tatlo, pang-countable nouns. Pagdating naman dito sa uncountable nouns, ito, maaari yung much, a lot of, o lots of. Ang maganda po dito, itong a lot of, o kaya lots of, maaaring gamitin para sa countable noun at uncountable noun. Okay? Yun po ang kinagandahan yan. Pero isipin nyo naman, pag gagawa kayo ng formal letter, syempre ang gagamitin nyo ay alinman dito sa many o much. Pero ididepende nyo pa kung yung noun nyo ay nabibilang o hindi. Okay? Kaya yan yung mga itinuturo ko sa inyo na kung saan ay maraming naliligaw, pero kung matututunan nyo nga itong video natin, talagang napakalaking tulong para hindi na po kayo malito. Okay? So, makikitandaan na lang po para yung mga quantifiers na maaari natin gamitin para sa countable noun, kung saan ay many, a lot of, at saka lots of, at saka yung quantifiers na ginagamit lamang sa uncountable noun, katulad ng much, a lot of, o lots of. Okay po? At saka, makikitandaan na po yung format natin. Quantifier muna bago yung countable noun. Quantifier muna bago yung uncountable noun. Okay? Kaya ito yung ating halimbawa. Okay, dito naman tayo sa tinatawag na affirmative sentence. Mensahe sa English na hindi nagamit ng not. Sa Tagalog, maaaring wala o hindi. Okay? So, hindi dapat, pag tayo gagawa ng mensahe na naka-affirmative sentence, dapat hindi tayo nagamit ng not o wala o hindi sa Tagalog. Kalimitan po sa English, ito makikita nyo na may gamit na not. Itong are not, aren't, is not, isn't, were not, weren't, does not, doesn't, do not, don't, did not, didn't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't, etc. Okay? Pag may nakita kayong mga ganyan, ibig sabihin lang yan, hindi naka-affirmative sentence. Okay?
Ibig sabihin din po ng affirmative sentence, positibong mensahe. Ibig sabihin, walang naghahadlang. Okay? Laging, kumbaga, hindi mo, kunwari, inimbitahan ka, sasabihin mo lagi, oo. Hindi ka magsasalita hindi ka sasagot ng hindi. Parang ganun po yon. Laging positibo. Okay? Yan, tingnan po natin ngayon ang dahilan kung bakit natin dapat matutunan ng affirmative sentence. Kasi po, konektado siya dito sa salitang a lot of o kaya lots of. At saka, konektado rin po siya sa many at saka sa much. Okay? So, ito na. Ang quantifiers na a lot of at lots of ang nire-recommendang gamitin sa paggawa ng affirmative sentence kapag ang gusto mong pakikipag-usap ay sa natural na paraan. Oh, alam nyo na ha? Tapos ito pa, ibig sabihin, ang pakikipag-usap mo ay hindi parang nagtatalumpati sa harap ng mga tao. Katulad ng mga ginagawa ng kandidato sa isang halalan. Kasi pag nakikipag-usap ka ng natural, kalimitan, isa lang ang kausap mo. O kaya dalawa, yung mga kaibigan mo. Hindi yung nando ka sa entablado, tapos kausap mo lahat. Diba? Yun ang ibig sabihin nitong paggamit ng a lot of at saka lots of. Gagamitin mo lang yan kapag nakikipag-usap ka sa mga kaibigan mo. O hindi ka nagamit ng talumpati. Okay? Yun po yun. O hindi ka nagtatalumpati. Okay? Pag hindi ka nagtatalumpati, nakikipag-usap ka lang, itong gamitin mo, a lot of o kaya lots of. Okay? Okay, dito pa rin tayo sa affirmative sentence. Ang many o much ay iniiwasang magamit sa affirmative sentence dahil nagiging masyadong formal. Tandaan nyo ha, nagiging masyadong formal pag nagamit tayo ng many o much sa affirmative sentence. Nagiging masyadong formal ang dating ng ating pakikipag-usap, lalo na kung di ka naman nagtatalumpati. Yan, maliwanag na ha. Ibig sabihin, hanggat maaari iwasan ang paggamit ng many o much sa paggawa ng mensahe na naka-affirmative sentence. Okay, nagbigay po ako ng halimbawa para mas maliwanag para sa affirmative sentence. Gamit ang a lot of, lots of, many, at saka much. Pag ang ginamit nyo po sa affirmative sentence ay a lot of, saka lots of, ang naibibigay nyo po ay ito, natural na pakikipag-usap. Pag many at much naman, hindi natural ang pakikipag-usap. Formal ang dating para kayo nagtatalumpati habang nakikipag-usap kayo. Okay? Pag naka-affirmative sentence. So, ito ang ating halimbawa. There are a lot of people in the church. May mga tao sa loob ng simbahan. Kung mapapansin nyo po, ang ginamit natin ay are. Kasi po, ang tinutukoy ng are dito ay hindi po itong a lot of, kundi itong people. Na ito pong people ay countable noun, tapos siya pa ay plural form. Pag plural form, tapos countable noun, ang gagamitin po natin ay are. Okay? Itong a lot of, hindi po natin to. Ang are po dito ay hindi natin idinidepende sa adjective na a lot of, kundi idinidepende po natin yan sa noun. Direkta. Okay? Tandaan nyo na. Yan ang style. Marami nagkakamali dyan. Kasi kumot ang sinabi ko ay a lot of, marami, dito nila idinidepende. Kaya yung are, gagawin nilang are agad. Hindi nila pag-iisipan ba kung is o are. Okay? Ang are po, itong verb natin, dumidepende sa noun. Hindi sa adjective. Okay po? Okay, dito naman tayo sa palawang halimbawa. There is lots of milk in the fridge. May maraming mga gatas sa loob ng ref. Okay? Is po ang ginamit natin dyan kasi dumidepende po yan sa noun natin na milk. Alam naman po natin, ang milk ay uncountable. Pag sinabing uncountable, automatic, ang verb po natin ay dapat is, hindi are. Kasi, singular form po yan. Pag naka-singular form, syempre, ang verb po natin dapat naka-singular form din po. Tandaan nyo na.
Kaya wag na wag nyo pong ibabase itong are o is na ito sa adjective, kundi sa noun. Kasi itong a lot of saka lots of, kadidiscuss lang natin na kung saan ay siya ay kabilang sa quantifiers ay tinuturing na adjective. Di ba? Yun po yun. Yan ang explanation dyan. Kaya bakit are yung isa naman ay is. Kasi yung is, kasi uncountable noun. Tapos, uncountable noun po yung noun natin na tinutukoy ng is. Dito sa are naman, countable naman. Tapos naka-plural form pa. Okay? Tapos po, dito sa many at much, ganun na ganun din po ang Tagalog. Parehas na parehas lang din po dito sa una nating mga halimbawa. Para sa tao at sa gatas. Parehas na parehas lang. Ang kaibahan nga lang po nila, pag ang ginamit nyo ay many at much, ito po ang nagiging dating sa nakikinig na Amerikano. Nagiging masyado kayong formal ang dating. Na medyo awkward na ang dating sa pakikipag-usap. Okay? Para kayo nagtatalumpati. Okay? Samantala itong a lot of sa lots of, natural. Yan ang normal na pakikipag-usap. Okay po? So, makikitandaan na lang po. Kaya, napakahalaga po nung affirmative sentence, no? Nakikita nyo ang kaibahan ng mga salita. Yan, dito pa rin po tayo sa affirmative sentence. Di ba itinuro ko sa inyo yung salitang exception? Yan yung mga bagay na taliwas sa batas, pero tama pa rin. Okay? So, ito po yon. Ito po, basahin ko lang. Meron tayong exceptions para magamit ang many o much sa natural na pakikipag-usap. Meron din palang paraan para magamit natin yung many at saka much para magamit natin sa natural na pakikipag-usap. Okay? At ito na nga po, number 1. Kung yung much po o yung many ay lalagyan nyo ng, sasamahan nyo ng to. Too much, too many. At kung itatanong nyo anong gamit ng to, adverb po yan. Kasi ang much po, yan po ay adjective. Okay? Ang adverb may karapatan na ilarawan ang kapwa adverb, adjective o verb. Okay? Tandaan nyo na ha. Yan. Maaari nyo na pong gamitin ang much at many sa natural na pakikipag-usap. Kasama nga lang yung to. At ang ipinaparating nyo ay, ayun nga lang, dismayado, negatibo. Masyado kayong nadadamihan. Okay po? So, dito na tayo sa ating halimbawa. There are too many wild animals in the jungle. Masyadong maraming ligaw o kaya mabangis na mga hayop doon sa gubat. Okay? Kitang-kita nyo naman ibig sabihin. Hindi tayo pwedeng pumunta doon sa gubat dahil masyadong marami. Diba? Delikado. Yan po. Okay? Dito naman sa pangalawa. Alam nyo na ha? Ang ginamit natin ay many pang-countable noun. Diba? Pang-countable nouns po itong many. Yung nabibilang. Alam naman po natin itong animals ay kayang bilangin. Yung mga hayop, pwede natin bilangin. Okay? At alam nyo na rin kung bakit ang ginamit ko ay are, di ba? Kasi ang are ay dito natin, ito po yung ating tinitingnan. Ito yung tinutukoy ng are, itong animals. Hindi yung wild, hindi rin yung many, at hindi rin yung two. Okay? Tapos po, dito naman, you put too much sugar in my coffee. Naglagay ka ng masyadong maraming asukal sa aking kape. Naglagay ka ng masyadong maraming asukal sa aking kape. Kaya kung mapapansin nyo, dismayado ka na naman. Kasi ayaw mo ng masyadong marami nakapaglagay yung tao. Diba? So, yan. Dito, hindi mo mapapansin kung may
kung is or ba, kasi iba naman verb ang ginamit natin. Ang verb na ginamit natin ay put, naglagay. Okay, meron din pong ganyan sitwasyon na hindi natin kailangang gumamit ng is or. Bali yan na ituturo ko medyo matagal-tagal pa. Okay? Pero ang mahalaga ay yung ngayon. Okay? Pag-aralan po muna natin. Tapos konting ideya lang. Kasi yung iba alam na agad, Sir, bakit itong are hindi nyo dinepende sa there? Kundi dinepende nyo dito sa animal. Kasi po, itong there, adverb po yan. Okay? Adverb po yan. Hindi po yan noun. Ang are po dumidepende dito sa noun natin. Sa bilang niya. Okay? Tandaan nyo na ha. Kasi sa susunod ko pa po yung mga ituturo. Pero dadating tayo dyan. Okay? Okay, dito naman tayo na pwede pa rin gumamit ng many o much, tapos magiging natural na ang pakikipag-usap kung ganito naman. Gagamit tayo ng so. Dadagdagan natin o sasamahan natin ng so yung many o much. So many o kaya so much. Ang ibig sabihin naman yan, napakarami o kaya labis. Na kung saan ay positibo ka naman, masaya ka sa nangyayari. Okay? Halimbawa, there are so many flowers in the garden. Kunwari, nagtanim ka ng mga bulaklak at tumubo na at magaganda nga at ito nga, there are so many flowers in the garden. Masaya ka na napakaraming bulaklak sa loob ng hardin. Okay? May napakaraming bulaklak sa loob ng hardin. Okay? Dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. Okay. Ito pong many, ang kanyang tinutukoy ay itong flowers na ating noun na plural, na naka-plural form at saka countable noun. Dito naman sa pangalawa, you gave me so much love. Itong love, uncountable po yan. Kaya ang ginamit natin ay much. Okay po? Tandaan nyo na ha? Binigyan mo ako ng labis na pagmamahal. Yan. Okay? Yan po yon. Ibig sabihin nung so much. Labis. Dito naman sa so many, napakarami. Okay? Dito pa rin po tayo sa affirmative sentence para magamit natin yung much at saka many sa natural na pakikipag-usap. Number 3. Kung ang much at many ay gagamitin mo bilang unang salita. Unang salita sa ating sentence. Unang salita sa iyong mensahe at negatibo ang ipinararating mong ideya. Unang salita siya sa ating mensahe, unang word, tapos negative yung ideya. Hindi nagamit ng not. Okay? Yung pagka-negatibo niya, ito na nga, hindi tayo nagamit ng not. Pero negatibo siya. Ito ang ating halimbawa. Much of the furniture is destroyed by Typhoon Ondoy. Maraming kasangkapan ang nasira ng bagyong Ondoy. Itong much, yan po yung maraming. Yung furniture, kasangkapan. Ang furniture po, uncountable noun, kaya much ang ginamit natin. At kung mapapansin nyo, negatibo to. Kasi yung kasangkapan nasira ng bagyo. Kaya negatibong ideya ang naibibigay natin, maski hindi tayo gumamit ng not. Sa Tagalog, hindi o wala. Okay po? Yan po yun. At napansin nyo yung much, unang salita sa ating mensahe sa English. Ito naman po yung pangalawa, halimbawa, pero many naman. Many voters chose the other candidates. Maraming botante ay pinili ang ibang mga kandidato. Kung mapapansin nyo yung many nasa unahan at negatibong ideya yung binibigay natin. Sa halip yung kandidato natin ang piliin ng mga botante, iba. Ibang kandidato ang pinili nila. Okay? So yan. Maaari din tayo gumamit ng much o many lang, walang kasamahan, pero ganito dapat. Nasa unahan sila at negative po yung ideyang ipinararating nila. Okay, ngayon naman po dito na tayo, di na natin kailangan isipin yung affirmative sentence, okay? Ito na, ang tamang paggamit ng much at many. Kailan ba talaga dapat
na maaari natin gamitin ng much at many sa tamang pamamaraan, hindi sa pilitan, di ba? Katulad sa affirmative sentence. So ito po, pag naka-negative sentence, ibig sabihin ng negative sentence, nagamit ng not. Kasi yung affirmative sentence po kanina, hindi nagamit ng not. Ngayon, nagamit na ng not. At yung mga iba't ibang klase na ginagamitan ng not, ibinigay ko na rin sa inyo, di ba? So, kaya hindi ko na nilagay dito, okay? Katulad nung aren't, don't, hasn't, hadn't. Yung mga ganun, okay po? Ito po yung ating halimbawa. I don't have much money in my pocket. Wala akong maraming pera sa aking bulsa o sa loob ng aking bulsa. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng don't. Yan ang senyales na naka-negative sentence na tayo. At dahil dyan, maaari na po tayong gumamit ng much kung saan ay ang pagpapahayag natin ay nagiging natural na maski much ang gamit natin. Much nga palang ginamit natin dito kasi ang money ay uncountable noun. Okay? Tapos po, pwede rin pong gumamit tayo ng a lot of para sa negative sentence. I don't have a lot of money in my pocket. Ganon din po sa Tagalog. Okay? Pagdating naman dito sa pangalawang halimbawa, yan. He doesn't have many plans. Wala siyang maraming plano. Okay? Yun po sa Tagalog. So, he doesn't have many plans. Yung plans po, yung plano, countable nouns po yan. Countable noun. Okay? Kabilang sa countable noun ang plans. Kaya many ang ginamit natin. Okay? Tapos pwede rin natin gamitan ng he doesn't have a lot of plans. Pwede rin yung a lot of. O kaya pwede rin yung isa pa, yung lots of. Yung L-O-T-S. Tapos of. Okay? Yan. So, pag naka-negative sentence, nagiging natural na ang gamit sa pakikipag-usap ng much at saka many. Okay? Okay, pagdating sa question, maaari din po natin gamitin ang much at saka many at ang naibibigay natin ay natural na pakikipag-usap na. Pag tayo nagtatanong, are there many players at the mall? May maraming manlalaro ba sa mall? Yun po. So, gumamit tayo ng many. Pwede na. Tapos, pwede rin yung a lot of. Are there a lot of players at the mall? Ganon din po ang Tagalog. Okay, are ang ginamit natin kasi ang tinutukoy natin ay players, countable noun, at naka-plural form. Okay? Dito naman sa pangalawang halimbawa, is there much honey for the children? Meron bang maraming pulot para sa mga bata? So, yung much po dito, ang tinutukoy niya ay itong kasunod niyang noun na honey, pulot. Na ang honey ay isang uncountable noun, kaya much ang ginamit natin. Pwede rin po itong is there a lot of honey for the children? Ganon din po ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay? Para sa nauna nating halimbawa na is there much honey for the children? Okay? So, yan. Pag nagtatanong tayo, pwede na natin gamitin ang many at much kapag gusto natin gamitin sila sa natural na pakikipag-usap. Okay, ito pa. Maaari rin gamitin ang many, much, so many, so much, too many, too much, a lot, lots. Tandaan nyo ha, wala nang of. Wala nang kasunod na of ha, tingnan nyo. A lot o kaya lots. Kapag ganitong sitwasyon, na walang kasunod na noun. Okay? Pwede natin gamitin itong lahat ng ito pag walang kasunod na noun. Dahil alam na ng iyong kausap yung noun na tinutukoy mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunyari, ito yung kausap mo. Have you seen the clowns? Nakita mo na ba ang mga payaso? Yun ang tanong. Ang sinabi mo, yes, oo. So many. Napakarami. Pwede ring a lot, napakarami. O kaya pwede ring lots, napakarami. Wala nang of na kasunod para sa a lot at saka sa lots. Pwede ring many.
Oo, marami. Okay? Yan po. Kaya pwedeng walang kasunod na noun. Okay, kalimitan nangyayari yan pag sinasagot mo na yung tanong. Okay? At pansinin nyo, many ang ating ginamit kasi ang tinutukoy ng many ay itong clowns, mga payaso, na countable nouns. Okay? Dito naman sa pangalawang halimbawa, would you like some cream? Gusto mo ba ng krema? Sasabihin mo, yes. Oo, but, pero, not too much. Pero, hindi masyadong marami. Yun ang ibig sabihin. But not a lot. Pwede rin. Pero, hindi marami. Hindi nyo sasamahan ng to ha. Kasi mali po ang kasunod ng to ay a lot o kaya lots. To a lot. O kaya two lots. Mali po yun. Yung to po ay para lang sa much o kaya sa many. Tandaan nyo na. Ha? Kaya pinapaliwanag ko na ngayon. But not a lot o kaya but not lots. Pero, parang ang dating pero hindi ganun karami. Parang ganun sa a lot o kaya sa lots. Okay? Sa Tagalog. Okay? Tandaan nyo na. Bali, hindi ko po ginamit dito yung so many. Kasi po, positibo po yun. Kasi gusto mo ngang ipaalam sa kanya na ayaw mo ng sobrang rami. Kasi pag sinabi mong so many, parang positibo ka na gusto mo ng maraming cream. Ganun ang dating, kaya hindi ko po nilagay. Kaya iisipin nyo rin po yon kung medyo negatibo pa yung inyong gustong ibigay na ideya o positibo. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa much of and many of. Kailan ba tayo maaaring magsama ng of kasama ang much o kaya magsama ng of kasama ang many? Okay, ito na po yon. Kapag po ang kasunod po ng of natin para sa much ay article. Alin man dito sa an, a, o kaya sa the o the. Halimbawa, many of the students passed the test. Tingnan nyo, ang kasunod po ng of ay the. Ayun, yung the. Pag ganyan ang sitwasyon nyo, maaari kayong gumamit ng of kasama ang many. Okay? Maraming nakapasa na mga estudyante sa test. Okay? O sa Tagalog ay pagsusulit para sa test. Okay? Tapos, pag ganito, demonstrative pronoun. Gumamit kayo ng this, o kaya that, o those, o this. Parang ganyan po. Pwede po kayong gumamit ng of na kasama ang many. Pero dito ang sitwasyon po kasi, pag gumamit tayo ng many, kalimitan po, ang demonstrative pronouns pong ginagamit natin, hindi po this na ito na may I, kundi itong this na may ESE kasi ito pangmaramihan. Kasi pinag-uusapan natin maraming estudyante, kaya yung panturo natin pangmaramihan din. Okay? O kaya itong those, pwede itong dalawa. Hindi itong this na ito. Okay? So, yan ang halimbawa. Many of these students, this naman, of this. Kanina, of the. Ayun yung the. Yung of this dito, yung this dito, ayun. Dito naman, maaari din pong pag gumamit tayo ng possessive pronouns. Kunwari, your, are, their, o kaya my. Kunwari, many of our. Marami sa aming. Okay? Yung sa aming, yan yung are. Mga estudyante ay nakapasa sa pagsusulit. Yun po. Yung are dito, tinan nyo. Of are. Yung are dyan, yan. Possessive pronouns. Pagdating naman dito sa pronouns, pwede rin. Them o us. Pwede nyo gamitin. Many of them. Bali dito, yung estudyante, ginawa nyo ng pronoun. Itinuro nyo na lang gamit ang pronoun na them. Many of them passed the test.
marami sa kanila. Yung sa kanila, yan yung pronoun na them, nakapalit ng students. Okay? So, makikitandaan na rin po. Kaya ngayon, alam nyo na kung kailan dapat gumamit ng of kasama ang much o kaya many. Okay, dito naman tayo sa paggamit ng as many, blank as, o kaya as much blank as. Bali, ang ilalagay po natin dito ay noun. Kasi ang pinag-uusapan pa lang po natin sa mga aaralin natin ngayon ay patungkol sa noun. Yung mga salitang pwedeng makasama ng noun. At yun nga yung adjective. Itong many dito at saka much, adjective po yan. Okay? Pero itong as many as, meron pa yung ibang mga gamit. Hindi lang yung itong ituturo ko sa inyo, pero sa banda-banda riyan na lang. Okay? Ang mahalaga ito matutunan nyo kasi itong many at much natin, tinutukoy niya dito yung noun. Sa as many as at saka sa as much as. Okay? Ang sa Tagalog, ang ibig sabihin nila ay pwedeng kasing dami o kasing rami. Ginagamit kapag magkukumpara. Okay? Halimbawa, Pedro has as many friends as Jose does. Si Pedro ay may kasing dami o rami ng mga kaibigan katulad o tulad ni Jose. Yun po sa Tagalog. Okay? Kung mapapansin nyo, many ang ginamit natin kasi friends, countable. Dito sa pangalawang halimbawa, Juan has a much furniture as Jose does. Paltang ko lang po ito nagkabaliktad lang yung SE. Yan, para tama. Juan has as much furniture as Jose does. Si Jose ay may kasing dami ng kasangkapan katulad ng kay Jose. Yan po sa Tagalog. Okay? Nagkukumpara. Okay? Okay, malapit na po tayo matapos. Kaibahan ng many at much sa a lot of o kaya sa lots of kapag naka-negative question. Pag negative question, syempre gumagamit ka ng salita na hindi o wala o yung not. Pero nagtatanong ka. Okay? Okay, tingnan nyo pagkakaiba at tandaan nyo na rin. Aren't there many students? Wala bang maraming mga estudyante doon? Kapag gumamit kayo ng many sa negative question, ito ang ideya na naipaparating. Ang nasa isip ng nagtatanong ay konti lang ang bilang, kaya ganyan ang pagkakatanong niya. Okay, tingnan nyo. Wala bang maraming mga estudyante doon? Tingnan nyo, sinabing wala ba? Wala bang? Talagang nasa isip niya, parang halatang hindi marami. Kaya ito nga pagkakasabi ko, yung pagkaka-explain ko sa Tagalog. Pag gumamit ka ng many. Okay? Tingnan natin pag ang ginamit natin ay yung a lot of o kaya lots of. Aren't there a lot of students? Di ba maraming mga estudyante doon? Tingnan yung pagkakaiba. Gumamit tayo ng di ba, hindi na wala. Na parang ang ideyang binibigay natin na ang nasa isip natin ay maraming bilang ng estudyante ang nandoon sa lugar na iyon. Kaya itong nilagay ko, ang nasa isip ng nagtatanong ay meron doon na malaking bilang. Yun po. So yan ang kaibahan ng paggamit ng many at a lot of pag naka-negative question. Yung nasa isip nila na dapat tandaan nyo na rin. Okay? At saka sa Tagalog po kasi, yung interpretasyon, ginawan ko na lang ng paraan para mas maintindihan nyo. Okay? Tapos po dito, maaari din gamitin natin yung much at saka yung a lot of para sa uncountable noun. Ganun na ganun din po yung yung nasa isip pag magtatanong ka. Okay? Wala bang maraming asukal sa garapon? Isn't there much sugar in the jar? Yan. Ang nasa isip mo ay maliit lang yung bilang o yung dami. Okay? Pag ang ginamit mo naman ay a lot of,
Isn't there a lot of sugar in the jar? Di pa maraming asukal sa garapon? Yun naman. Yung positibo ka na marami yung laman. Okay? Okay guys, tapos na po tayo sa aralin. Sa palagay ko, sana pag-aralan nyo ng maigi yan. Okay? Parang pang isang linggong aralin natin yan. Bago ko po yan magawa, talagang pinag-isipan ko ng maigi para makita nyo yung connection ng bawat isa at kung paano ba dapat sila i-apply sa tamang pamamaraan. Okay? So sundan nyo yung English Aralin 11 ha. Sunod-sunod na yan. Gusto ko lang talaga kayo gumaling kaya humahaba tayo. Kinukumpleto ko na lahat ha. Thank you very much nga pala po kila Sir Hat Papsi at kay Ma'am Helen Tanbongad from Bicol na sumusubaybay sa atin, sumusuporta. Maski matagal na akong hindi masyado naka-upload kasi talagang gusto ko lang kumpletuhin yung aralin ninyo at gumaling kayo sa English. Salamat po nga pala sa mga may tiwala, sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share at nandiyan pa rin para sa ating video. Okay? So, good day po muli sa inyong lahat and good luck po ha. Mag-aral ng maigi.